siya ma-feel sa ato. Sundalo na bahala niya. Sa ato. Pwede na sila matauran ng tubig. Nabawa sila yung mga again, at this juncture, mabungahon ug maayong Huwebes sa buntag kanatong tanan na mga kaigsunan na nagatutok niining mga orasa og live ka sa imong sa Facebook ug YouTube channel dinhi sa usa na pod edisyon ika-19 na edisyon sa atuang kapinghan sa Kalangpan Digital Media Forum. Ug kami ang inyong mga moderator Kalangpang Carlo Dolier o wala akong sparring partner nga way paglubad si Tomas Cano Evangelia Jr. Karon magsugod ta kaya karon diri sa DCPO office ang among gibisita si Police Major Cathy Dilaray, spokesperson sa PRO 11, Police Regional Office 11 ug si spokesperson si Ma'am Hazel Rezane Caballero. Tanong si kay Bas Masitiat ta. Ade, nakabantay ako. Wala pa siya memo ani. Pero anyway, mayong buntag mga madam. Yes, sir. Yes. May buntag. Yes. Sir Palo o kay Sir Tomas. Okay. Ako na nga sugdan ni pangutana diri sa tuwang so way pagdapig-dapig atuang dakbayan sa Davao kang Police Captain Caballero. Okay. Ako nang kumustahon sa atong security karon sa atuang syudad sa Davao nabatay mga untoward incidents nga nahitabo hangtod ining mga orasa. Yes, sir. Ato ang syudad sa Davao, sir, no? Sa ato ang monitoring, atong i-inform ang public nga wala ay threat ang seguridad sa ato ang syudad sa Davao. Nagpabiling kining hapsing linawon, and then naatay ko, sir, no? Shooting incident yun nahitabo, pero nanatay person of interest, sir, based sa investigation na conduct sa ato ang Bunawan Police Station. And aside from that, sir, no, ang Davao City is nag-prepare na po sa ato ang umaabot nga Pasko Fiesta diri sa ato ang syudad sa Davao, and ang opening is November 27. Andam na nga ato ang kapulisan, sir, no, inubanan po sa tabang sa uban nga security and safety clusters. Apin na po sir, na ang mga voluntaryo nga muhatag og seguridad for the Pasko Fiesta. And then ang ato lang yung gihangyot ang tanan, sir, no, nga mo-cooperate para makuha na po nato ang zero incident for Pasko Fiesta 2025. Kay dili gyud nato makuha ang zero incident or maging successful ang tanang event diri sa ato ang syudad sa Davao kung wala ang pagtinabangay sa tanan. Okay. Diya sa sa Police Regional Office 11 spokesperson Ma'am Catherine Dilaray, kumusta naman po sa kinatibok ang Davao region sa in terms of peace and security po? Sa whole Davao region, nagpabilin mang haksay o malinawon, and maupod na siya ang directive sa atong regional director, Police Brigadier General Argilies, na i-maintain yun, no, ang peace and order, labi na kay moabotay na po ang Pasko. And direct na po siya sa mga provincial directors to direct the Chief of Police na mo-coordinate sa ilahang mga kaugalingong local government units. Unlike diri sa Davao City, 19 ka police station, pero isa lang man ka buok mayor, so si DCPO lang mismo. Unlike sa mga probinsya, per municipality lain-lain man. So, every municipality lain-lain po activity. So, ginapaka-coordinate na karon sa mga chief of police, sa ilahang mga mayors, kung unsa pod ang nakahanay ng mga different activities nga murag pareho pod sa Davao City nga naay Pasko Fiesta. Kay para pod mahanay ang security preparations, mga ipang-deploy na mga PNP personnel sa mga different activities. Lahi pa tong para sa Misa Digalyo, which is 9 days. So, lahi po to siya na preparations. Pero, rest assured na paningkamutan din sa police, no, na zero incident related sa celebration sa Pasko. Okay. And then, sa Regional Office 11, nasa mi ginatawag na Paskuhan sa Kampo 2025. Nag-prepare po mi para mag-decor na po sa whole camp, and then
schedule pa na mo ang napod mi lighting event pud ana. Para ba sadya no? O, ma-feel na to na kana ganing light moments gani sir kay for the whole year no puro ta trabaho. Pag Christmas man gud lami ang feeling. Di ba? Something na something magical kaya ha. So mo gusto sa regional director nga ma-feel pod sa mga PNP personnel sa regional headquarters na yung mga light moments po. Para pa na siya pang pa-boost, pa-inspire to serve better sa to ang community. Ma'am Major, mga tana man pud ko, murag usa naman pud kabulan kapin since nahitabo katong linog. Pero I don't know if you have the liberty to answer this question with regards katong sa mga building sa police station sa Davao Oriental. Nabay kumusta naman? Nitabang man pud ang regional office na ma-repair kay sa PNP naman pud ta engineering. Naman ta engineering office. So sila ang i-assess, nitabang pud ang regional office na ma-repair ang kantong mga na-damage. Minor naman pud noon, dili man pud ingon na kanang nahugma pud ang whole na-collapse jud ang whole police station. And then in fact, ang mga affected pud na PNP personnel na may kaning foundation, ang Ladies Club, mga asawa ni siya sa mga officer sa PNP. So, nakalikom po sila o funds ni assist po sila financially sa katong mga PNP personnel na affected sa linog. Tomas, kayo pangutana. So, katong, ma'am, katong hold up sa Digos, unsa to? Hold up ba ito o unsa to? Kaya mo naman, pagkabalitan ako, gamay naman ang amount yung to hold up siguro. Kuan masabod siya, Sir Tomas, either gamay or dako. Pag hold up yun siya. O ano niya. Kandakan po na siya o kanang investigation sa police kay naman po yung cases na hold up ni. Na yung mga yung like sa taxi driver nga, gisugal niya ang kita, iyang gi-report dito sa management nga wala ko'y marimit, kina-hold up ko, pero dili siya tinuod niya. Pero sa results sa investigation sa Digos, wala pa ko'y update kung ano pa dito siya. Pero kung ang grabbery or kaning hold up or pickpocket, dili ta magtanaw sa amount, kundi ang katong sa act na sa krimen. So, naabot ko kang Police Captain Hazel Caballero, masikyan na pot ko, kaya naalala naman ko ng tuwason, pero sige lang. Pumutana po din ako with regards sa katong mga up-and-coming events. I don't know kung naabatay mga security plans with regards sa mga gingon natong mga major churches, labi na kapil din ang pinaka-sentro din which is San Pedro Cathedral, na ipaygayon ang Misa de Gregorio, kung sa uban pang mga events with relation sa Pasko Fiesta. Yes, sir. Ato ang Davao City Police Officer, especially ang ato ang operation, sir. Nakaanay na natanan ang ato ang security plan for sa tanang event sa karong bulan sa December. Apil na diha ang 9 days din hangtod na New Year, sir, na natay mga security plan ana para pagsiguro nga ang tanan nga simbahan, sir, isa safe, sir, sa tanan nga mo attend. And apil na po diha, sir, ato ang ginabantayan is mga minor de edad or mga batanon yung involved sa mga riot, sir, Unang ato ang city director nag-remind sa mga station commanders to coordinate kanunay sa ato ang mga barangay officials kay sila gyud na ang nakabalo kung pinsan ni mga individuals nga involved ani mga samog-samog sa mga simbahan. And as per observation last year, wala man ay wala man tay samok sa mga simbahan nga nagkakanda o kanang misa de Gregorio sa mga simbahan. Gumikan na sa ato ang alayon or pakigtambayan sa mga barangay officials. Mao na nga ato ang city director, sir, sa makita ninyo sa ato ang Facebook page sa DCPO. Kanunay niya ginaadto ang mga barangay officials and almost 182 barangays na ang iyahang na-istorya personally. Ang purpose wala na, sir, nga iyahang gibuhat ding meet and greet program sa Davao City Police Office initiative sa ato ang city director is to kanang personal niya nga ma-istorya ang mga barangay officials sa ilang mga problema. And apil na po diha ang ato ang preparation good, sir, is this coming December. Kay na-observe na to, basta umaabot ng mga bulan is na ay mga
kawat-kawat gud nga mahitabo mo ang instruction sa ato ang city director sa mga station commanders kanunay ang pag-contact sa mga barangay officials kay just in case nga naay mga individuals nga involved sa criminal activities nga naa silang lugar makandakan nato na sir ng investigation especially kung naay mga witnesses gid nga makahatag og statement. Doon na atay mga dedicated DP personnel sir nga nag-monitor sa mga individuals involved sa rats nato kanang Upland Rats Tugis nato sir naman tay mga rogues gallery good in every police station kay just in case nga naay makawatan and then naay describe nila kung kinsa ni nga kawat sir no so makita nila sa rogues gallery at least kung dili man nato madakpan na diha dayon at least makafile ta og kaso through regular filing kay as per observation po sir once man gud usahay nga makuha na ang items from the suspect ma-recover ang mga biktima good sir is dili mo file og kaso mo decline kay gumikan kay mahasol or ang cellphone ay exhibit sa korte mo po na usahay ang problema namo no challenge namo as investigator siguro sa tanang police station kay kung dili magud nato filean og kaso ang kaning nga individuals nga involved sa kawat panawat pa na sila no kay gimikan walay kaso nga gifile against sa ilaha kung nang gawon na mo ang tanan nga kung naay mga simba ko na kung mabiktima kung ma-recover ang items file na to ang kaso sa korte gid sir no mga one day lang siguro na ato nang tagaan og kanang panahon para maubos-ubos pod ning mga tao nga involved sa kawat sir no mo nang isa sa mga challenges nga ginaatubang pod sa mga investigator sa tanang police stations nato sir mo nang ginawag nato ang tanan sir no nga magki-cooperate sa ato ang kapulisan and then just in case nga na ay makita nato dili nato kalimtan na atay culture of security sa ato ang mga syudad sa Davao kung may makita magsalita o magtawag sa nearest police station para makahatag ta og saktong action sir no dili nato palabayon ang pila ka oras before ta magtawag sa ato ang police station no na inaatay mga incident sir nga robbery diha pa motawag sa atong police station after 3 hours or 5 hours so nga to diha is ano na lang no mag-conduct ta og na investigation whereas kung magtawag ta dayon og kanang police no or call 911 maka-action dayon ta sir no and possible pa na is madako pa nato ang suspect dili na ta maka-file through regular filing so ana dayon na tay action mabuhat against those individuals na involved sa criminal activities. Hey, Police Captain Caballero kani pangutana pod nako regarding sa katong manamay manggod ang tuig 2025 pero usa pod sa dakong challenge no kay namang mga individuals well ginatest man gud ang police nga naay gusto magpalusot man pod og pabuto such that kay gusto man nila nga naay mga hugyaw but however ngay dunay daghang mga instances nga basin naay maangin masakitan within so anong unsay paningkamot gyud sa Davao City Police Office and pwede man po although nga implemented man gud ang firecracker ban ordinance diri sa syudad sa Davao but unsay atong susiyon pod with regards sa pabutayan man pod ang pagsaulog sa bag-ong tuig. Yes, sir. Nga to ang City Director, sir, no? Police Colonel Manan Caracas Marit. Sa kong ingaw, sir, na siya mga instructions sa mga station commander, especially kaning sa mga paboto, sir, no? Ipasulod rin sa atong area responsibility. Part na siya, sir, sa ato ang mga control borders, sir, no? Pagkandak o ka ng inspection. And then, just in case nga may ingon sila o ka ng muagi lang sila sa Davao City, na instruction po na ato ang City Director, sir, no? Sa pagsiguro nga dili doon sa Davao City, idalon ang mga paboto. And then kung naaman sir, kailangan na select proper documents nga ito-present sa ato ang mga uniform personnel nga naa sa mga control borders nato. And then just in case nga naapoy makita ato ang mga kaigsunan baway nyo sir, magtinabangay yun ta sa pagbantay sa ato ang palibot sir no. Kay kabalon na ta nga bawal din ang paboto diri sa ato ang syudad sa Davao na atay City Ordinance mga 2002 pa ganin na no more than 2 decades na ang ato ang firecracker ban diri sa ato ang syudad sa Davao kung naman sila makita or nangbawaan nga naay mga individuals diha mga negosyante nga pamaligya ug kanang paboto diri sa atong AUR manawag sila dayon sir sa ato ang nearest police station or call central 911
para makandakan ka na og kanang investigation, sir. And then kung naamay makita nato flagrante delicto or makot nato sa atong presensya, pwede nato na ma-confiscate or pwede ta makafile og kaso tungod sa individuals nga nagpupot og mga firecrackers. Police Major Delary, although kanamang po yung mga mga firework displays sa uban pang dapit sa Region 11, pero na may instance pod nga katong mga imo nato nga dahil mga illegal nga mga pabuto nga magpalusot gihapon, pero unsay atong pagtutok pod sa mga respective police provincial offices sa Region 11? Na may mga areas, unlike sa Davao City na dili bawal ang pagpaboto. So, ang ginahimo sa itong kapulisan dito na mga area, gina-survey po, gina-check itong mga maligya, nga ang ilang gibaligya, katulang pong authorized nga ang gidakon sa pagboto. Kung na sila'y katong mga superlulo, itong mga dagko, o kayo, wala, sa mga dagko kayo, nga dili na po siya safe na ipabuto, i-confiscate yun na. So, So, sa mga tindahan nga nagabaligya, gina-check mo na po ito ang ginatan-out. To make sure lang po nga safe po ba ang katawhan nga mo gamit sa pabuto. Nga kung pabuto magaling sila, walay injuries nga may tabo, nga walay insidente may tabo. Kay kinaiwasan na po nato na maputlan o tudlo or the worst, mabuta tungod kay napiskan. So, ang remind na lang po ko na kanang safety ninyo, ang inyong perminti isipon kung magsindi mo o kaning pabuto or firecrackers ba karon or sa ba mga quites na ang may way nga pwede ka magamit og stick, di ba? Para mo siyang kuan at least na ay kanang distance kung sindi ka. So para ba happy o ang ato ang Pasko, happy po ang ato ang pagsugat sa bagong tuig kay mas daghan biya magpabuto pagsugat sa bagong tuig. Iwasan nato nga narata dito sa naa sa hospital ang pagsugat sa bagong tuig. So i-search ninyo usabahan sabi magkuan man tanay basi na yung mga changes. I-search ninyo sa itong mga authorized lang na mga pabuto. Katulad dito mga gagmay lang dito siya. Mga plapla, bawal din. Bawal na siya mga dagko kaayo. Police Major, although in relation sa mga pabuto, pero lain po na pabuto akong giingon. Pero unsay atong mga pagtutok nato within sa mga hotels na naga-check-in, and although sensitive man nga ng issue, no, pero katong na may instances nga doon na yung mga magpakaroon ingnon 18 anyos on the legal age, especially nga saulog sila sa bagong tuig, lain man gud na pabuto ang atong ginapasabot, no. Pero unsay atong ginatutukan po nato katong mga establishments within the Davao region, not only in Davao City, Davao region respectively in general, nga ingon nato nga basin na naim 18 years old kuno pero bata tayo itsura, unsay atong napaningkamot pod? Ang mga business establishments na into yung anak na mga hotels, mga inn, kabalo naman sila nga kung masakpan po sila nga nagapasulod og mga minors, napod sila penalty. So, I believe na kanang mo follow pud sila ana kay dili man nimo i-risk ang i-risk mga business. Pero just in case na adjay mo palusot wa ta kabalo unya ang isa ka concerned citizen nga na nakabalo, pwede ninyo isumbong sa mukha kay protektahan nato ang mga kabataan o mga minors. And then rest assured mo ginabalik-balik kung mga tagay mo information sa mukha confidential din na inyong identity, di na mo na siya ibutiyag sa uban. Kaya syempre, classified information na siya. So, as member sa community, kailangan namin yun na itong magtinabangay. Kaya dili man tanan matutukan sa pulis, sa kadaghang mga establishments, kung sa daghan pa ng mga activities. So, kanang mga bisan mga ginagmay na information na ma-receive na mo, dako kay na siya nga tabang.
Bisod ba kung na yung magpabadlong gihapon hangtod karon? O na Jay, naman po yung magpalusot. Oo, so kanang ang kuan lang nato is mo report mo, no, mo report mo nga nahitabo na yung ani, like kunyari ang ginikanan nakabalo nga ana. I-report nga kani nga establishment hindi allow ang ako ang anak na posisyon na dili man ta may normal minor ni edad man. Kay bisan man gani sa mga tindahan, di ba? Bawal man gani palit og kanang vino o kanang sigarilyo ang mga minor. So ang mga ginikanan po, mga uncle, igagaw ng mga hamtong, ayaw po ninyo subuan. Kay gitudluan ninyo inyong mga anak kung umangkon ko karon og mga bad habits. Let them decide kung matured na sila. Sa bata pa, ayaw subuan. Sigarilyo. Gitudluan nimo manigarilyo nga bata pa. Allow them na mag-observe unya pag maabot na sila 18, 19, decide sila nga magsigarilyo or mag-inom, let them. Pero kung gitrain naman gud nimo, yung mga bata pa papalito, nakasamtok sila muna nga. Tama din siya. Tama din siya. Pwede di ay siya. Unya, kani pa. Sindihidaan. O, di ba? Pero namay nakabutan doon sa mga tindahan karon na bawal sindi. O basi padadog lighter, sindida. Experience na ko ni Hap kay nasubuan sa una. So nasubuan, kuha na ha, lighter moment, nasubuan sa una sa kong uncle og palit. Kunya ang elementary pa jud ko ato. Iingon sa sindidaan. Sugisindihan. While padulong dito sa ilahang balay, ni laang mo ko, while padulong sa balay, napalong bitaw na. Kay di mo kamaw. Kay gisindihan lang man ako. Di ba? Pero sa iyo pa ma. Wala. Gisindihan lang man ako siya. So pag-anak ko, napalong naman. Di pabalik ko. Di pasok yung sindihan. Ano pa, paghapit na siya mapalong kay ko, ano na ako. Anak, kulang noon. Wala na ko di anak. Kay kabalo naman ko daan kay wala ba sigarilyo akong papa. So nino na siya nga dili maayo. So gitahok-tahokan lang noon. Pero takbalo ko ang minor. Bitaw. Di ba? Di karon dali na kana masulod silang ulo ng mga nanay. Pero bad na to gihapon kay bisag gitahokan lang nako nakaamoy naman. Nakaamoy ka na. Ito lang siya. Napatay lang yung pangutan ng Tomas. Si Ma'am Cathy itong pangutanong. Nag-increase man ang population sa siyudad sa Davao. Plus mga bisita pa nga moabutay. Mag-additional ba mo og enforcer ma'am dungag sa city para lang ma-cover ang security. So kaya siyempre nag-increase may mga bisita pa na labi na sa yung lugar karon nakadeprensya sila. So, dili sila maghapi-hapi sa Davao City kaya nakita nila disiplinado ang Davaoenyo. So, manganhig sila dili sila mamasko. So, may additional ba ang region magbutang og enforcer para mutabang sa city? Ang region, ready man na siya per-maintain na movement. Dili lang sa Davao City. Bisag sa ubang mga provinces kung need nila og kanang additional manpower. Pwede man ta mo kuha sa mga nag-training karon sa mga training center, pwede po ta mag-realign mo augmenta gikan sa mga provinces tan-awon man na sa operations nga oy sobra mo gamay diri kay gamay pa inyo ang mga activities diri nga lugar may dakong activities sample na to si DCPO need niya additional 100 pwede ta mo kuha dito kada lugar taga lugar idungag para diri plus napa di personnel from regional office gihapon pwede na to mo augment kay ang kuan mo gud na to ana kanang ang aim ba nga enough number of PNP personnel ang ma-deploy to secure the area or katong i-secure ang activity. Ana na siya ang ginabuhat na to. Kay si Regional Office 11 nagtan-aw man po siya sa tanan operation sa DCPO o katong sa 5 ka provinces. So kung mukuan naman na sila Sir Tomas kana mo request kulang nig ani nga number of personnel mo request nig additional. So, ang need lang ni region is ang request. Ang request lang. So kada lugar kung minus ang inyong activities diya gamay ra walay kuan so i-pull out ang
number ng uban. Pero dili po Dili tanan mga biyaan. Dili tanan na biyaan. Naagi tao. Napoy mabilin. Nabilin. So Okay, naman tayo mga standby forces, nga katong uban po nga nagatrabaho og admin duties, pwede man to sila ma-pull out for a certain number of hours para mag-duty dire. Balik na po. Ano din siya, management ng position sa operations o sa deployment. Ana day ang sistema no pag kulang ang pulis sa ang lugar nga murag mingaw dili kay kuan mag-pull out dito bitaw 5 ka buok na 10 ka buok para i-additional sa nagkinahanglan. Same with sa region. Kunyari si region ay big activity like mga international, nga ma-pull out na tanan, kulang. Pwede sa mo request sa laing region. Laing region. Si laing region ang mupuno na pod kay na nagkulang ang tao ani nga region. Tungod sa kadako sa activity, sa kadaghang bantayanan kay like mga international. Dili lang baya ang event area, ang mga hotels, daghang pang mga activities kulang mga tourist spots. So pwede si Region 11 mo request sa mga tapad na region lang sa unahon. Ana na siya. Kung kulang gali gihapon, pwede na sa Visayas, sa Luzon. Kay ang Philippine National Police kay man siya, national in nature. So pwede mo serve mo reas mo kuan siya. Ma-reassign sa laing lugar. Depende sa request. Depende sa request. Unya pag region to region ang approval ana ang sa national headquarters. National lang magkuan. Ang approve kay si Region 11 mo request sa national headquarters. Kung mo approve si national headquarters, i-direct niya tong region kunyari Region 10 lang mo ugmen sa Region 11. Dili pwede na kami ang mudireksyon mi sa Region 10. Buanggi sa national. Sa PHC. Kung si DCPO gusto niya additional, dili siya pwede mo diretso kay Davao Sur. Si region na mukha kay Davao Sur mo. Ana siya na sistema. Ana siya. Kaya nag-increase ba? Kaya simple sila yung lugar-lugar karon, di ba? Cebu, daghang naigis ka talagman. Manila. So, tanguban dito, dili natin ba? Alay sa Cebu, daghang katalagman, daghang po sila dito. Dili pwede kuhaan sa Cebu. Okay, pero I mean, ang mga tao ba, dili na sila mag-happy-happy sa Davao. Marang ana ba? Kaya simple, sa ang lugar, dito sa Davao, kay may dito, magpagawas sa ilang kalipay sa Pasko, di ba? Experience na mo nga walay pabuto. New Year. Mga kaldiro lang. Pero kanimi sa gawas na nga kuan man, dili na sa Davao City, pananglit, sa gawas sa Davao City, magpabuto. Madakop ba gyapon? Kung magpabuto gawas sa Davao City. Kung pananglit sa firearms ba, pananglit, di ba? During New Year na, siyempre. Bawal yun ang firearms. Pero usay magod last year na dunggan pero buto layo na ba pero ang pumudakpan ba kani kay layo naman. Bisan pa og layo kung naay mag-report. Maka-report, makasulti. Makasulti nga nay nagpabuto diri og kanang baril. Magani kay ako itong last year naminaw jud ko pagka kuan pero lagyo na ba. Ako ma'am presyo di dakpan ni kay ato ng Davao City bad nito kayo kana lang tagang panahon pero mo na ko na dunggan kay ako nag-observe ko sa kuan ba sa sitwasyon. So mo na kay usahay manggod ma-report na gani na stray bullet sa tagsa-tagsa ka lugar good. Okay, masabayan man gud nila kung masabayan di na kaayo ma-distinguish kung baril ba to ang ipaputo o dili. Pero as a responsible gun owner, paano ka bawal. Dili ka mapabuto kay pwede man gud ka injured. The worst is makapatay kung sa stray bullet. Pero masin ka na siguro kanyon bitaw sa Binisaya nga trabaho mo kanang kawayan, bawal siguro na ano di ba? Kay balahan usahay nila og kanang sa lataw kanang mga can goods gani nya. Bawal ano? Davao City, sir. Davao City bawal siya kanang kawayan Binisaya. Binisaya man siya. Confiscate na siya. Confiscate na siya kay usually ang involved is mga minor de edad. Minor de edad o bata. Muna ginapol na itong attention sa mga parents just in case nga na-try mga
ma-rescue ng mga minor de edad nga nagagunit anang mga sa tawag ang kanyon-kanyon. Kako, kanang basuka. mo basuka, kanang kawayan man agud, yung bangangan, yung kung butang gas ang ilalom, yung painiton, yung butangan nila, tayo hupan, uyupon, pagbabuto. Bawal na siya, sir. Nang butan na confiscate na every Balahan na nila kanang gatas nga lata. Bulag po tuloy yan. Kasagaran na baya to nga ano. Sa panahon ako, sa una, sa bata ako. Pero kasagaran na baya to kay, siyempre, malambikit baya sa rayat ang mga ganggang, magagamit ng mga kawayan. Pero kung sa simbahan sa Davao City, pila ka mo? Sir, ang pulis natin is Davao City, ma'am, appeal ang region, mga 1,000, abot pag 2,000 plus. For Davao City Police Davao City Officer Police. na at 2,000 2,000. kapin. And then, ano pa na sa mga 19 police stations, special unit, and na pa yung mga office personnel. So, sa kada station, sir, nakatay ratio sa akin 1,000 to 2,000. Sa 1 to, sa isa ka police na ay 1,500. Yung na itong ratio, sir, no, mo ng ikinana yun nato ang tapang sa tanan, sir, sa community kay dili yun nato makaya kung kami lang, sir, no, police lang, another uniform personnel, so dapat when it comes to peace and order, inform kita tanan, hindi lang nakabawa sa police uniform personnel, no, dili ta moingon nga ilahan mo na trabaho nga nakakita ka diha nga naay hitabo niya yung kaadi man na wa man tay labot ana dili mo ana, sir, kay culture of security diri sa ato ang siyudad sa Davao, so kailangan i-practice nato na yung sir nato kanunay kay dako kay siya impact actually, sir, ang ato ang culture of security sa ato ang siyudad sa Davao sa peace and order nga naata diri nga ato ang gitamasa, sir, no, kung sa ata diri sa ato ang siyudad sa Davao. Siguro mo nang gitawag nga life is here kay ma-compare mo sa uban nga lugar ang Davao City, no? Dahi ra gyud siya, especially ang support pod sa local government unit sa atong kapurisan diri sa Davao City Police Office. Lahi ra gyud siya. More than 100% siguro ang support sa local government unit sa Davao City, sa atong Davao City Police Office. Yung mga tao po din disiplinado po. Yes, sir, disiplinado ang ato ang katawang Davaoenyo, unta kung na may magpabuyat pipila lang na, sir, no. So, ang ato ang nag-diri sa akong giingon, sir, kung para ma-sustain nato ang ato ang peace and order sa atong siyudad sa Davao, sama sa giingon sa atong city director, challenge niya, pag-abot niya diri kay peaceful naman gyud ang Davao City. Ang challenge na lang is sa pag-sustain ang hapsay na sa atong siyudad sa Davao. Napopoy pamutan na kang Police Major Delaray or Police Captain Caballero. Kay, siyempre, kay ang simbahan man good siyempre usahay di man good frequent, no, pero merely nga na nakahitabo ang pagpangawat sulod sa simbahan, donation box kumaga, pero naman po'y kasagaran nga ingon nato kung dili man sakristan basin laing tao, pero ani lang Tarong ko rin. laing tao basin laing tao hindi mga not like ours kumbaga. Pero kani what is katong paymangnuod sa atong mga siyempre mga naglangkob sa mga, for example, mga miyembro sa kura paroko nga kung naay magbantayanan naman po kay naman usayang bantay sa lahat kay lookout nga kung may tao bisan mo tungang gabi magdilihin siya man po sila nga magkuha sila either sa donation box sulod sa sir. Gaman joke na. Joke? Dili man joke, pero namin usay nga madalag tinuod pod yung taon kay what's may atong paimang nupod katong mga ingon nato miyembro sa kura paroko di ka mga miyembro sa simbahan nga syempre nag-aalaga naman sila sa ato ang Ginoo, pero naman po kayo lang Ginoo pod kay usahay dili pod yun nga kay mga panginahanglan nga gani pero syempre naman ko instances pod nga ingon nato just in case na yung mga untoward incident sulod sa simbahan kung dili sa pagpangawat yun or kanang kung dili man wato sa simbang gabi naapod simbang gabi pero bitaw unsa may paymangnuod yun. Yes, sir, for Davao City Police Officer, no, sa gingon ako, sir, natay coordination, siguro ako na diha, sir, nga ako ang mga
pare sa simbahan, sir, especially nga maabot na ang December, natay ginabuhat siguro na, sir, no, sa ato ang station commanders para malikayan, sir, no, ang sama sa inyo ang giingon nga pagpangawat sulod sa simbahan. And just in case nga na may panghitabo nga inyo anak, sir, ato lang gihangyo nga mag-report dayon sila sa ato ang nearest police station para makandakan ka na ang investigation o dili pud ta makapasangil ni bisan kinsa sa sulod sa simbahan, no, para fair pud ta. So naagi proper investigation nga ikandak ato ang kapulisan kung naa may pagpangawat sa sulod sa simbahan. So ingon ana lang, sir, natay proper coordination kay lisod pud kung walay proper coordination and then natin ma-mention na involved sa pagpangawat. So proper investigation o sa tamo pang akong kinsa yung mga involved sa pagpangawat just in case mahitabo na sa sulod sa simbahan. Basta na kadugang si Police Major De La Rey. Kaning mga donation box naman yun na siya sa sulod. Yes. And then pag wala na yung mga tao, usually ginasirado man pud na and then nakapadlock. So kung kawat siya ka sa donation box, yun yung baon ang padlock, no? Pero usually man sa good, ang sa sulod sa simbahan, ang nag-maintain, nag-tanaw yun din na ang taga-simbahan na po. Kay usually, naatay mga deployment during naman po o Domingo, anang naay mga masses. So, tama itong ingon ni Captain Caballero, just in case na dyan mahitabo, no? Wala, no? Report yun dayon para makadakan ito siya na investigation. Pero kuya nga, bisa sa simbahan na ikawat, grabe naman. Just in case naman. Just in case. Nag-appeal po yung sa Kristan. Wala ko nailabot na sa Kristan sa kanang mga komisyon. Kasi pa siguro ting-anak siguro. Ito kay pagliko sa poste, ang sulbusan, nalibot mo siya. Murag ka sa ato pa siguro. Sa Kristan wala niya ganana. Kano niya sa pari. Nagawali ang pari na sa Kristan niya. So, malamang kung ang giyon mo nga donation box, tagagawas ang mga awat anak. Pero di mo kung siguro na, kanang wala na simba, wala tao. Pero ma'am, kanang sa simbahan na, kanang mag-abot ng simbang gabi, nagya po na ba inspection, mga bawal, nga dalong na sulod, mga anak. Nagya po yung mga pag-inspection, mga atong kapulisan sa mga musulod. Kasi siyempre, di matakabalo nga Yes, kung sir. sa'yo mga himuon. Especially dire sa atong sentro, sir, na daghang bilog mga tao na atay mga paghimuon nga inspection na sir. And then hangyo lang pud nato nga kung magkanda ka inspection ng atong mga security personnel, i-submit lang ilang Submit kaugalingon, sir, no, dili na nato lalison kay para pud na sa kalawasan sa tanan nga naa sa sulod sa simbahan, pinadihang nasa gawa sa simbahan. Dili lang ta maging arrogante ba, no? Kay kung naa na sila makita ng murag kadudahan, ilaha ginasiguraduhon, sir, no. Kung wala ba dala ni nga mga items nga ginabawat sa sulod sa mga daghang tao, sir. So dili lang nato lalison kay ang atong mga personal baya, sir, mga sobra gina sa oras inhang trabaho mo. Ang kooperasyon sa tanan mo na lang may makapalesen, no, makapakuan sila ang kahago. So ang ato lang diha is kooperasyon sa tanan nga activity, sa kagingon kung na-inspection magabuhaton, submit inyong kaugalingon. Yan kung maingon nga hubuon ang jacket, buwan lang pa pwede ra na nimo i-sulog balik after na inspection. Then kalo kung ipahubo lang sa kay para ra pud na sa gingon, sir, no, makita ang mga hitsura sa mga venues nato and then tanaw man na sa mga security person at concern, no, kung nakabay angay i-check sa usa ka individual, sir, no, dahil sa mga dagkong mga simbahan na daghang mga tao. So sa ato address, sir, sa Davao City normal na gyud na nga pagabukaton sa ato ang mga security personnel kay part na siya sa ato ang code of security. So submit yourself for inspection, ayaw na lalisa ang mga personnel kay para po na sa tanan, sir, na kalawasan. Okay, so na bisangko na ko sa ikaduha sa mga ulahing pangutana, ayaw pa ta magpanamili kay ani. Kabalo kong ginasakripisyo man good ang atong mga miyembros kapulisan ang supposed to be ilahang family time. Pero syempre, among the instance na in the line of duty, they have to sacrifice everything, mga Noche Buena para lang magbalantay sa mga tagsa-tagsa ka AORs. But unsay atong
inspirational message para sa atong mga men in uniform, women in uniform that they sacrifice everything sa tanang nilang mga activities for the family just so nga para lang po sa kayuhan, sa kaluwasan, sa kahapsay ug kalinaw pag-abot sa pagsaulog sa Kapaskuhan ug sa kaliabot nga bag-ong tuig. Nauna to si Police Captain Caballero. Yes, sir. Yes, sir, for Davao City Police Officer, no, especially ang ato nga City Director is City Director nato, Sir Moarix, nagatan agad sa welfare sa ato mga tao on the ground. And ang ato alang yung ano sir na istorya sa ato ang mga kaubanan diha sa mga police station, especially nga sila agad ang sa ground, sir, no. Ano ra gid ta ampo kanunay and take vitamins na gid, sir, no, kaysa yung mga ginoo sunod-sunod mga ato activity for this ano sir, for the month of December. So ang ato alang diha is kung naamay sakripisyo, mo naman na atong ipanumpaan, sir, no, kung mo sulod ka sa PID organization, part na yun nga wala tayo time sa sa ato nga pamilya, especially sa mga ingon ani nga adlaw, sir, no, Pasko, New Year na ata sa stations or sa mga opisina, kumikan kaya dili pwede nga walay tao ang police station, sir, no, or ang opisina dili sa ato nga headquarters. So, ana lang, maging ano ta, perme, to serve and protect man ato ang isudlan nga trabaho as member sa ato ang PNP organization. Lahat mo lang siguro ta nga mag-retire ta o sa ka mag-happy-happy, no? So, nga ito lang diha, nabaho ta og sakto para makahatag ta og kanang sakto nga kinabuhi sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Police Major De La Rey. Oo, ang pagserbisyo sa police, calling po na siya, sir, no? Kay daghan man po na lang-apply, pero dili makuan. Oo, pero sa moment nga nanumpa manguga nga to serve and protect, so nana po na sa imuhang heart na mo serbisyo sa katawhan. And then, kabalo na po jud ka nga naay mga sacrifices. Apil na jud po din na ang time sa pamilya, kay daghan akong instances na namigilakaw, palit ng kughawa, kay gipatawag. So, pero before pa na mahitabo, nag-explain naman, kabalo na po na akong family, na as a kuan, as a police officer, na times na makalit ng kughawa, kay mo una ta sa konserbisyo, kay mas dako man to, komunidad, manggod, na siya ba. So, mo na pag naay time, na nakay-break, or kanang maka-file baka karon og leave, spend jud ka og kaning quality time sa imong pamilya. And then kung time nga mag-rest, mag-rest po jud para ma-preserve pud nimo ang imong kagalingon, kay syempre health is wealth man pud siya. And then ang pampo sa tuang regional director, kung naamang galing mo i-concern, musturya mo sa inyong mga commanding officers. Basin legma, pwede mo matabangan. Ayaw po ka ng Diretso lang, pag-iluong mo kay sa mua ba grabe ang stress level. So, need po nga, kung need nimo o ka ng advices, tama po tayo psychologist na pwede mo assist sa imuha kay yung uban basig maulaw ba, no? Nga dito sa family mo istorya sa problema o sa commanding officer o sa kauban. So, dito ta sa kuan at naman tayo psychologist. Dili man ingon nga ni duol ka og psychologist na kay problema sa imong pangisip o sa imong psychology. Usahay man good. Pero need lang din nato nga nay maminaw. So na po tay psychologist nga kanang pwede pud mo assist sa ilaha, so or any concern kung medical man gani ilahang concern, na mo putay suporta kay diha sa ato ang hospital, libre man ang police nga magpa-check up pati pud ang ilahang kani mga dependent. So nagatan-aw pud ta sa moral o welfare sa ato ang mga kapulisan, kung good accomplishments si DCPO, provinces, si region, mahatag man ta og mga awards. Nga ka nga awards, pwede man na siya ma-convert into leave para makapahulay po kay sa grind sa trabaho sa police, na-adjust time nga naman po tawag ng mandatory. Mag-leave kay, avail mo ang mandatory leave para maka-recharge, no? Maka-recharge kay. Naaman dyo'y, tawag mo na ma-burn out, ganit ka.
Labi na kung sa stress sa trabaho, sa bunsod. Limit na yung ulo. Oo. So, kung ano mo, break mo, or rest day mo, spend time sa imuhang family. Ikaw ba karon ang muhatod sa imuhang anak sa eskwelahan? Or mo... Hatod yung asawa sa trabaho. O, hatod ang asawa sa trabaho. Ano na lang, i-balance na lang nga may time sa trabaho, na may time sa family niya. Of course, sa family, sabta po din inyong mga bana o asawa nga na yung mga times yun nga bisag namon to na nga o nag-celebrate, makalit lang pull out. O, lakaw sa kuha kayo, patawag ko. Nandiyo yung mga instances. Gusto lang tao. Mapadayo na kao, pero wala na kao. Sila na lang, balik na po ka. Balik inuhulot na. Anong pagpanerbisyo sa Anong panerbisyo sa pulis. So, na, kami nga nasa serbisyo na, sana'y nasa gid ni Ana. Pero na yung mga families na hinundan, may hinundan ko sila sa mga anak, ng mga anak bilikas ang board. So, anak yun siya munang kanaganing na mag-retire, happy kay ni anak sa ilaha. No? Kay nakagraduate sila. May pa sila kay kumana. Nakagraduate sila, and then makaspend na sila o more time sa ilaha. Anak siya. No? So, dakong sakripisyo jud ang pagpamulis. Kung liso doon, pag nakaasawa kang uniform personnel, kung nakabana kang uniform personnel, kung pareha ba po ang poros na ka-uniform, liso doon. Liso siya. Ang uban, na sila confidence kay supportive po din ang mama o papa. So, mabili nilang mga anak sa mga lolo-lola. Anak. Ang uban ko anak. Now, pangutan na, before tang farewell muna sa ato ang edition. Pero na-raise naman ko ng concern way back. Kaya syempre, kabalo naman ta sa katong nag-trending sa social media tungod. Gihimong costume ang uniformes police. Kabalo naman ta na. Pero, naman ko yan instance na i-challenge ba katong unaware for the welfare sa ubang mga ordinary people na ingon nato nga so naman na lang nako but syempre ang pangutanan nako bawal ra gyud siya nga maghimong costume ang police uniform. Ang kuan pangutanan mo kun ano kay di ba kana gani mga career advancement ng mga sa mga bata or sa mga high school kung sa ilang gusto maging pagdako na nila. So, allowed man siya nga mag-wear ang PNP uniform. Ang importante lang din is wala kay malice o wala kay intent to deceive using the uniform sa PNP. Kaya kung nana kay malice, intent to deceive, like kanang nagpaka-urinon yun, paka-urinon yun ka nga, police ko, gamit ako ang uniform para makatake advantage sa uban, kana ang pwede ka kasukan. Pero like kana sa mga salida, di ba? Di-authorize man sila nga musuot sa uniform person sa uniform. And then kung katong costume niya kay asa police kay kato iyahang character during that time, wala siya man siya mali sa intent na mag-deceive. Nga nagpaka-orin mo siya police, pwede ra to siya. Ang sa kuan man good, ang sa law, ang kuan na ko siya kay para kuan ako ang tama na term para sa katinawan man gud sa kanan ng mga nagalantaw. Sa mga nagalantaw pabili. So under sa Article 179 of the RTC, kailangan jud nga naay malice and intent to deceive kung magamit ka sa uniform sa police. Hindi ka pwede kasuhan. Pero kunyari mga bata or pwede rin siya. Pero mga binatilyo na, may balao yun na ang uniform, military man or police, bawal yun sa suoton. Basta dili ka angayan magsuot. Kaya may balao na imprisonment plus multang 10,000. Dili ka pwede magsuot ng uniform. Kung kanagamiton nimo siya nga para mangloko gani nga ako si police nga uniform ko. Pero kunyari, binatilyo ka na, and then part sa inyong school nga pasuoton mo anak, pwede ra siya. Total, for the purpose lang man niya, muna siya ang uniform sa police, muna yung forma na wala mang kaingon nga gigamit ang uniform para manloko o lain ng tao. Anak siya. So, ang operative word is na kay malice or
intent to deceive. Kung magamit ka, kana pwede ka kasunod. Pero for career advancement, kanya sa mga bata, kung sa ilang gusto maging, pwede na siya. Ma'am Caballero, murag natay additional police karon diri sa DCPO. Murag sa akong nadungkan. Murag 19, 20, murag na yung bagong nadungan. Yes sir, naatay bagong na dungal sir na from Airbnb at ito ma'am, no? Ang nadungal direct. Download siguro sila kaya may mga nabagong na graduate, bisok. 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 Dagdag, ano na po na siya sir, pero kulang gihapon. Kulang gyapon kay manamay gipulawon po, murag gikambi lang sila. Amo ginang igo-igoon sir, bisa nang kulang mo nang gihangli kami ato ang tanan sa kanunay ang tabang sir, no? Especially sa ato ang community na naay mga reported incidents, kailangan ginampo lang tabang sir. So, dili na po si DCPO ng Dungagan, uban pong mga provinces. Ah, Kaya provinces po giikuan man siya, kanang Gibahin-bahin. Gibahin-bahin. Kaya dagang aplikante yung nakita ba? Yan na yung mga... Lahi po itong aplikante. Ito mga job ko na, job training na. Mga police na. OJT, di ba? Kung ano sila ng field training. Field training. Sa field Bay-ubay po. dili good sila ingon nga na-reassign na sila. Ito lang sila nag-gain of experience ito ng mga police stations. Pero dakong yapon sila tabang sa mga pagpatolya, sa mga kuyog-kuyog sa mga investigators, pwede or kani sa traffic control. So, dako gyapon siya tabang sa mga police stations na natagaan og mga nag-field training ng mga police. Okay, last na lang na ako ang pangutana. Pangutana nga dalag ko minsan nga dala kong tinuod. Although, gani akong pangutana yun. I don't know kung sa inyong part in the instance na dunay nahitabo nga usa ka criminology student na imong kriminal nadakpan na ba yung instance ana? Naman po, not necessarily man ang pagbuhat sa krimen mag-matter ang kung sa imuhang force, no? Dili na siya ingon na kuan na unsa imuhang force. Dili man po na to kontrolado kung sa huna-huna sa usa ka tao. So, kung muhimo siya krimen, dili man nag-isip na ato kay Dr. ko siya, nurse ko siya, police ko siya, or unsa ko balihan na person nimo. So, dili siya mag-kuan kanang ingon. So, syempre, sa amo akong pag-imbestiga, wala pud mi nagtan-aw kung unsa pud imong status sa syudad. Unsa pud ang imong naabot. Kay bisan pa og pulis, kung galingon namo pauban pulis ang nakahimo og krimen, imbestigahan gyapon namo na og isulod po namo sa prisuhan. So, pantay ang ato ang tan-aw kay pareha sa balao, di ba nakapiring man siya. So, wala pud ta nagatan-aw kung sa imong uniform, sa imong status kung nakahimo ka o krimen, ibalhog jud ka sa prisuhan kay mao man ang among trabaho as law enforcers. And then mulapit na lang po kay gusto na ko i-announce na sa whole Davao region sa 8 focus crime from i-compare nimo sa January to October 2024 o January to October 2025, gikunhod ang ato ang 8 focus crime o 21.92%. Kay last year, 2024, nikabat o 2,053 ang 8 focus crime. This year, naalang siya sa 1,603. Nikunhod yun siya, no? So, sa 8 focus crimes, isa lang ang nisaka kaning case sa homicide. Nisaka siya og 12.15%. Pero ang pinakadako nga ni baba ang case sa robbery ay 46.63% ang pagbaba niya, almost 50%. Almost 50%. And then ang next nga ni baba ay ang case sa rape ay 37.55%. Unya ang ikatulo nga nagbaba ay ang sa carnapping, which is 35.54%. So good news ni siya kay ni baba atong i-focus crime to 21.92%. So ang sa regional director, kung pwede pa ipababa pa dyan. Maningkamot jud ta kay
ikuan pud niya gina-emphasize gid niya pud is crime prevention, no? Crime prevention kay na namang may biktima kung mag-imbestiga pa ta. Okay, nisan ko na ta nga naghinapos na ang ato nga edisyon sa ika-19 nga kapihan sa Kadangpan, pero ayaw pa ta maghinapos din ato ang edisyon, taga na to mensaheng pagpanapos sa ato ang mga bisita niining mga oras. Unaunsa nato si Police Captain Hazel Rizane Caballero, ang tigpamakba sa Davao City Police Office. Yes sir, daghang salamat sir no sa pagbisita sa Davao City Police Office. And atong mensahe from Davao City Police Office sir no, on behalf sa ato ang City Director Police Colonel Manan Caracas Muari, sa maabot nga December, mangandam ta no, kay dili lang traffic yung ato bangon ana, ang ato ang pag-monitor sa ato ang 8 focus crime, especially sa theft cases nato nga ma-observe nato nga kanang mga bulana is magsaka, mga nga ato ang City Director na mga instructions sa ato ang mga station commanders ug sa mga buhaton sir no kung saan ay pagbaba no, dili ta mosugot nga mas mataas pa compared last year ang kaso sa pagpangawat karong bulan sa December. Mo nang hangyo nato ang tanan once nga naata sa mga pampublikong lugar, sa mga malls, sa daghang mga tao, careful ta kanunan, magbinantayon sa ato nga palibot, dili nato tagaan og chance opportunity ang mga kawatan no, dili ta mosugot nga maging biktima ta nila. So mo nang magbinantayon ta sa ato palibot and dili mag-display og mga mamahalong butang, dili mag-ihap og kwarta sa katubangan sa mga tao no, dili nato tagaan og kanang mag-invite ta sa ilahang biktima honta. So careful ta kanunay kung naata sa mga pampublikong lugar. And then kung naman tayo makita nga na ay nanguot diha, nagkuot ka ng mga pickpocketers, no, mag-tap ta sa mga uniform personnel nga naa sa mga malls, na naa sa mga pampublikong lugar, i-report nato dayon para atong madakpan no, atong i-arrest kanang nga individual nga involved sa pagpangawat. And then hangin na po nato sa tanan no, kung maingon good ta nga sa akong ingon, kung maingon tawag ka ng peace and order para mag-maintain dapat kitang tanan magtinabangay para ma-sustain nato kung unsay naata diri sa atong siyudad sa Davao ang atong gitamasa nga kahapsay ug kalinaw. Mao na ang mensahe sa ato ang City Director no, nga dapat magtinabangay. Muna na ning kamot siya ng tanang mga barangay chairman iha mo istorya gid personally sa kung unsa may mga problema nga ilahang ginatubang sa ilahang mga respective barangays. Okay. Mensaheng pagpanapos gikan kang spokesperson sa Police Regional Office 11, Police Major Catherine Delaray. Daghan kayong salamat on behalf sa Regional Director sa Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Joseph Argilies. Daghan salamat sa kuma Sir Carlo sa opportunity no nga makapasilbiyo pud ni sa unsa may balita sa Davao Region. So ang company kamo sa itong Regional Director, pinaagi sa mga directives sa mga provincial directors na i-maintain jud ang gina-enjoy na nato na peace and order diri sa Davao Region. Ang pakig-alayo nato sa mga local chief executive, sa community, wala nato na siya diputol. Papadayon no kay partnership magudjud ang ato ang para makabot jud nato ang haksay ug kalinaw sa usa ka lugar. So maabutay man ang Pasko, so magtinabangay tang tanan para mamahimong happy o sadya ang ato ang pag-celebrate sa Pasko o pagsugat sa bagong tuig. And then puhon, year 2026, mapadayon inyong kapulisan sa amo ang commitment to serve and protect. So daghan kayong salamat ug may buntag sa tanan. Daghang kayong salamat sa ato ang mga spokesperson sa Davao City Police Office ug Police Regional Office 11. Murag mo ni reunion na ang predecessor ug ang kasamtangan na yes, correct. O nga isip pa aya patang manamilit ako na ngay Tagalog ngayon na magtimbaya niining adlaw. Happy birthday DI to the former pag-asa ng Davao 2024 Predelman Nova Tinasas Corporal. O belated happy birthday to Ian Garcia na big shout out DI kang
Danica Danica Ranieses nga nawalan sa iyang media ID. Hello sa imuha. O di natapos ang atuang kapihan sa Kadangpan Digital Media Forum hangtod sa nabigayon sa susamang oras o susamang channel sa Facebook o YouTube. Kini ang inyong mga moderator Kadangpan Carlo Dolier, way paglupad, way pag-usab o nga akong spy partner. Tomas Cano Abansenya Jr. Salamat og maayong buntag, amping permente og sunod pang isgutanan, naliin ako, ikaw, kitang tanan na dunay dakong kanang bigitan. Salamat og maayong buntag.